Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Mami Maykay Grace. Isinare niya ang matinding patama, patutsada. Hindi to birthday wish Paalala sa mga kurakot sa gobyerno. Ito. Grabe, may point talaga si Cara David nung sinabi niya ito. Ito ang pahayag ni Miss Cara David. Ang galing. Kung ang buhay mo ay nakabase sa pera, hindi ka ever magiging masaya. Palagi kang maghahanap ng higit pa. Pero, kung ang basihan mo ng kaligayahan ay pamilya, pagmamahal, pakikipagkapwa, pagkakaibigan, madaling magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. Wow! Ang galing mo, Madam Cara David. Saludo kami sa inyo. Correct ito. Anong sabi ng Panginoon sa Bible? The root of all evil is the love of money. Yung Diyos, pwede pala ito na pwedeng gawing Diyos. Kaya yung greediness, sabi ng Bible, is idolatry, Diyos-Diyosan, yung sakim ka sa salapi. Yun na ang sinisimba. Ako, napagdaanan ko yan. Nung bata-bata pa ako, ang ambisyon ko, gusto kong maging mayaman. So, siyempre, para mayaman ako, dapat marami akong pera. At sa buhay ko noon, ang tinatak kong landas, maghanap ng pera. Pera galing sa masamang paraan. Yan. So, naranasan ko, nakawak din ng maraming pera, kaya lang, wala akong kaligayahan. Kaya, tama itong sinasabi ni Cara David, wala kang kaligayahan kung ang basihan mo sa buhay, ang pangarap mo sa buhay, ay magkamit ng limpak-limpak na salapi. Lalong magulo ang buhay ko noon, nung ang tinatahak ko pera. Kaya lang, nagbago ang lahat nung na-realize ko na papunta na ako sa kapahamakan at humingi ng tulong sa Diyos. Panginoon, sabi ko, ayoko ng ganitong buhay. I-surrender ko na ang buhay ko sa iyo. Gusto kong sumunod sa iyong kalooban. Ayun, nagbago. Ngayon, mayroon na akong kaligayahan. Kailangan ko pa rin ng pera. Sino ba naman ang ayaw ng pera? Hindi naman masama ang magkaroon ka ng pera. Kailang, ano yung unahin mo? Pera o ang Diyos? Kaya may salita po ang Panginoon sa Matthew 6:24 man siguro. You cannot serve two masters. It's either you hate the one and love the other. You cannot serve both God and money. So ako, inuna ko ang Panginoon. Anong gusto niyang mangyari sa buhay ko? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. So, nung inuna ko ang Panginoon, ano ang kalooban niya sinusunod ko? Wow! Ano yung all these things? Pera. Ibibigay yan ng Panginoon. Kaya ako ngayon, lalo na ito, may vlogging journey tayo, masaya ako, sinusunod ko ang kalooban ng Panginoon. Ang focus ko is pamilya, pakikipagkapwa-tao, pagmamahal sa kapwa-tao, kasi ang utos ng Panginoon, yung two greatest commandments. Unahin mong ibigin ng Panginoon sa iyong buong puso, buong lakas, buong everything, at ibigin mo ang iyong kapwa-tao kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Interconnected yan eh. Kung talagang mahal mo ang Diyos, mahalin mo rin ang kapwa-tao. Yan ang ginagawa ko ngayon. Inuuna ko ang kanyang kalooban. All these things, ano yung all these things? Yung pera, yung material needs. O di, meron pa rin akong pera ngayon.
Sumusweldo tayo dito sa YouTube. Meron din akong pension. Yung pension, sapat na para sa amin. So, itong sweldo natin sa YouTube, pantulong na ito sa nangangailangan. Maligaya ako? Yes. Maligayang maligaya. Nagkaroon na ako ng contentment sa buhay. Maliit lang na bagay, nagpapasalamat ako. Ano yan? Pag gising lang sa umaga, Lord, salamat sa pagtulog. Anong una kong ginagawa? Magbasa ng Biblia, magdasal, mag-worship sa Panginoon. Sana, ma-experience din ito ng ating mga, tayong lahat, but lalong-lalo na, mga government officials natin. Kasi, talagang klaro ngayon, talamak ang corruption among our government officials. Hindi naman lahat. Kailang may mga matitino pa rin, kailang karamihan. Yung lumabas na Biz Asia News, yung Businessman's Magazine. The most corrupt criminal syndicate in the Philippines, ano daw? Congress. Anong nangyari? Itong Marcos Jr. administration, pinakatalamak na korupsyon na nangyari sa ating history. Bakit tayo nagkakaganyan? Dahil pera na lang. Kaya malala ko ulit yung kwento ni Congressman Toby Chanco na I believe he is telling the truth. Presidente nagalit. Tinawag niya si Martin Romualdez. Saldi ko ba yan? Ilan bang eroplano ang gusto nyong bilhin? Ilan bang mansion sa Forbes Park? Ilan bang pagkain o caviar whatsoever? Bakit nyo pinapakilaman ng pera ng taong bayan? Ibalik nyo! Yes, Mr. President, ibalik namin. Ba't hindi binalik? Tuloy pa rin ang ligaya. Kaya meron tayong flood control mess. Pinakialaman pati, ano ito? PhilHealth, 60 billion. Pinakialaman pati 107 billion Philippine Deposit Insurance Corporation, care of Recto. Ganon. Pera na lang. So, sana, Ma'am Cara David, makinig sa iyo ang ating mga government officials at tayong lahat. Huwag nating gawing Diyos ang pera. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa gobyerno. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So, maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So, muna si ate ang among tagaan og yero. So, muna ang balay ni ate. Iyang ayuhan. So, si ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. So, gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So, loy kayong kahimtang nila ate oh. Kay gabok na kayo ang sin. So, gipang sapaw na lang. So, loy gud kay silang ate oh. Sa ilang kahimtang. Karon ate natagaan man ka gyero, makaatop na ka unsay imong masulti. Salamat sa gihatag ngayon. Nakaatop na yun. Sa Ginoo sila. So na kay anak te. Na Pila ka buki mong anak te? So pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te. Na So pila ka buki mong anak? apat. Asa day mong bana te? Nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? Uuma lang. So si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho basta dili sila ka-afford sa yero. So luoy na kayo sila kay kung muulan so tuluan gid kay sila. So mo nilang kahimtang So makita nimo nga luoy gid kay silang ate.
So ate, daghang kay salamat nga natagaan pod ka giyero nga makatob na gid ka. Salamat sa tanan. Sige ate, God bless.